Tinangkang gahasain ng isang hindi pa nakikilalang lalaki ang biktima na itinago namin sa pangalang Jelly. Pinasok ko na yung bahay. Sino ka? Bandang madaling araw, mayroong nag-complain ma'am na babae na inakyat siya. Itaho akong gahasain kung hindi lang ako ng laban at nakalabas agad ng bahay. Agad namang tumakas ang lalaki na nagtangka sa biktima. Nakilala mo ba yung taong naloob sa bahay mo? Okay. Ito po si Danny. Danny Leanio po. Boy, sige, imbitahin niyo siya dito. Opo kami. Opo ma'am, kilala niya. Kababarangay ma'am. Sa gitna ng pagsusumbong ni Jelly sa barangay. Ayo! Isa pang babae ang malalagay pala sa panganib. Gilbert, hatid ko lang tong anak natin sa eskwelahan na. Oh, sige. Mag-ingat ka. Mag-ingat kayo. Ayos na po ako. Para mabuti ha. Tahimik at simple ang pamumuhay ni Joylyn Simbahon, residente ng Tarangnan, Samar. Dalawa ang anak ni Joylyn sa kanyang kinakasama. Ayon sa kapatid ni Joylyn na si Jam, pangkaraniwan na kay Joylyn na ihatid sa eskwelahan ang kanyang mga anak. Tapos yung mga anak niya, hinahatid lang niya sa barangay para mag-aaral. Tapos babalik siya hapon sa fish pan. Walang kamalay-malay si Joylyn na sa gitna ng araw-araw niyang gawain sa kanilang lugar, isang malagim na krimen ang magaganap. Ay! Alas 8 ng umaga noong March 1, 2024. Bisita ka, Joylyn. Napadaan lang po. Bumili kasi ako ng tubig dun sa malapit. Nay, okay lang po ba makahingi ng pang-almusal man lang? Oo naman. Matapos maihatid ang dalawang anak, dumiretso sa bahay ng kanyang mga magulang, si Joylyn, para humingi ng tubig at kape. Agad ding umalis si Joylyn sa bahay ng mga magulang. Habang naglalakad pa uwi, isang lalaki raw ang kanyang makakasalubong. Yung plano niya talaga, gagamitin niya. Kaya niyang hindi pumayag, pumalag yung babae. Problema mo, ha? Makaligtas kaya si Joylyn sa tiyak na kapahamakan?